Kabanata 1661. Ang sining ng metaphysics. Tila napakasaya ni Spores. Hindi mailarawan ng mga salita ang saya na nararamdaman niya ngayon. Sa wakas, nagawa niyang anihin ang mga bunga pagkatapos ng 100 taong pagpaplano. Bilasan mo dyan at sirain mo ang altar. Samantala, labis na nabalisa si Seren nang makita ang kanyang anak na nakadikit na ang isang paa sa libingan. Isang dominanteng aura ang lumabas sa kanyang katawan. Pagkatapos, nanguna siya at sumugod sa altar. Gayunpaman, sa sandaling siya ay gumawa ng ilang hakbang pasulong, ang nakamaskara na general na iyon ay hamarang sa landas ni Seren. Para siyang walang emosyon na makina. Ang mga nakatayo sa likuran niya ay iba pang mga nakamaskara na misteryosong lalaki. Boom boom boom. Ginamit ni Seren ang lahat ng kanyang lakas para salakayin ang malakas na lalaking iyon, ngunit hindi niya nagawang makalusot sa depensa ng kalaban. Hindi alam ng weirdong iyon kung ano ang sakit o pinsala. Kakayanin niya ang 10,000 tropa sa pamamagitan lamang ng pagtayo doon. Seren, imposibleng matalo mo ng malupit yang mga iyan. Let me take over from here. Isang grupo ng mga tao ang sumugod kay Seren ng mga sandaling iyon. Si Hebir ang unang naglunsad ng pag-atake. Sa oras na ito, may dala siyang espadang abo sa kanyang kamay at may hawak na maraming tansong barya sa kanyang kabilang kamay. Inikat ni Seren ang ulo at nagtatakang tumingin kay Hebir. Kakaiba ang takbo ni Hebir habang sumugod siya sa combat zone sa isang iglap. Sa sumunod na segundo, itinapon niya ang mga tansong barya sa kanyang kamay. Hindi na muling bumangon ang mga tao. Ang pag-atake ni Hebir ay agad na sumabog sa dibdib ng general na may maraming butas. Walang dugong lumalabas mula sa mga bagong nabuong butas na iyon. Sa halip, may natitira pang itim na marka sa kanyang katawan, na para bang isang bato ang itinapon sa putikan. Bamantong hininga ang general. Ginamit niya ang sable sa kanyang kamay upang habulin si Seren at umungol habang sinusundan si Hebir. Boom boom boom. Ang tuloy-tuloy na paglaslas mula sa sable ng general ay paulit-ulit na napaatras si Hebir. Malinaw, si Hebir o ang mga ahente ng Dragon Squad ay hindi nakarating sa Realm of Transformation. Kaya, nang harapin nila ang general, hindi nila ito napigilan ng mabilis. Ang espadang ito ay malinaw na mabisa laban sa mga bangkay. Nakalulungkot, kulang si Hebir sa kanyang kakayahan, kaya nabigo siyang mabilis na maalis ang general. Hindi pinansin ni Seren ang labanan. Sa mga oras na ito, lahat ng atensyon niya ay nakatuon sa altar. Nang makitang pinangunahan ng general ang kanyang mga tropa upang salakayin ang pangkat ni Hebir, sinamantala ni Seren ang pagkakataon na mabilis na sumugod sa altar. Kasama ni Dylan si Seren, ngunit pagdating nila sa altar, tinangay sila ng isang malakas na puwersa mula sa asul. Agad na kumunat ang noo ng dalawa. Malakas na sigaw ni Hebir sa gilid, "Don't worry about that old freak. It's not up to intervene with the things that are going on at the altar." Nagayos na ang kinauukulan. Ipaubaya mo na lang kay Tyr. Upang harapin ito. Halika rito at tulungan mo kaming dalawa na kontrolin ang mga bangkay na ito para maharap ko sila. Hindi na lang pinansin ni Seren ang paghingi ng tulong ni Hebir at walang pakundangang sumugod sa altar. Kasabay nito, ang ilang mga mandirigma ng pamilya Matias ay sumugod din sa desperasyon. Sa kabilang banda, tumalikod si Dylan at tumakbo sa gilid ni Hebir. Hinawakan ni Dylan ang kanyang mahabang espada na kasing ganda ng isang sumasayaw na dragon, pagkatapos ay hinampes ito sa mga lalaking nakamaskara. Ang mga ahente ng Dragon Squad na sinamahan ni Hebir ay naglabas din ng ilang dilaw na rune mula sa kanilang mga bulsa. Pagkatapos ay gumawa sila ng spell at ibinato ang mga rune sa mga lalaking nakamaskara. Sa tuwing tatamaan ng dilaw na rune ang mga lalaking ito na may maskara, isang bola ng dilaw na apoy ang sesabog. Hindi nagtagal, maraming taong nakamaskara ang nilamon ng apoy na ito at naging mga sunog na katawan. Nagkataon bang lahat kayo ay pari? Nagulat si Dylan sa mga ahente ng Dragon Squad. Umiling ang isang ahente at nagpaliwanag, ang mga rune na ito ay binigay sa atin ni Master Bethel noon pa man. Seryoso, ang mga rune na ito ay kakaiba. Sa sandaling bumagsak ang mga salitang iyon, ang ahente na iyon ay naghagis ng isa pang rune at agad na pinasabog ang isa pang nakamaskara. Si Dylan ay nasangkapan ng iba't ibang kaalaman at pangunawa mula pa noong siya ay bata dahil sa kanyang background bilang isang miyembro ng 8 Great Creeds ng mga sinaunang martial arts na pamilya ng Celestial Empire at ang iligal na anak ng White Family Chief.
Marami siyang narinig tungkol sa fenomeno ng metaphisika na umiral sa mundo. Ngunit, tulad ni Tyr, bihirang makipag-ugnayan si Dylan sa mga ganoong bagay. Ang mga bagay na nakita niya ng kanyang mga mata ngayon ay maaaring ituring na isang eye-opener para sa kanya. Patuloy na iwinagayway ni Dylan ang mahabang espada sa kanyang kamay, pagkatapos ay tumalikod siya at nagpakita sa harap ng general na iyon. Nagkaroon ng patuloy na banggaan ng espada at sable sa labanan. Bukod pa rito, kinailangan ni Dylan na lumaban sa isang kalaban na halos maituturing na isang walang kamatayan. Pakiramdam niya, kahit pugutan niya ang lalaking ito, mabubuhay pa rin ang katawan niya at sumipa. Sa makatuwid, ang isang pari lamang na tulad ni Habir ang maaaring ituring na isang dalubhasa sa pakikitungo sa gayong mga halimaw. Bro, saksakin mo siya sa gitna ng kilay niya gamit ang espada mo, sigaw ni Habir sa tabi niya. Agad na iwinagayway ni Dylan ang kanyang espada upang ilihis ang random na pag-atake na isinayaw ng general. Tapos, pinakawalan niya. Napakabangis na mga galaw at agad na tinusok ang kanyang sword sa mga kilay ng general. Isang kalansing ang narinig, at ang bakal na maskara na isinuot sa mukha ng general ay nabasag kaagad, na nagpapakita ng isang nakakatakot na sunog na mukha. Sumigaw si Habir, makinig sa aking utos, abo sa abo, espiritu sa espiritu, kunin ang kanyang kaluluwa at iwaksi ang kasamaang ito. Kabanata 1662. Ang aklat ng awit ng imperyo. Hawak ni Habir ang isang rune sa kanyang kamay at mabilis na tumakbo patungo sa general. Pagkatapos, hinampis niya ang rune sa kanyang kamay sa mga kilay ng general. Sa isang iglap, biglang huminto sa paggalaw ang general na buhay at sumipa kanina. Sinamantala ni Habir ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagbaril ng mga tansong barya na sinulid ng mahabang pulang tali mula sa kanyang kamay. Pagkatapos ay pinaikot-ikot niya ang sinulid sa katawan ng general. Pagkatapos ng maikling paghinto, nagsimulang manginig ang general. Ang mga tansong barya na nakabalot sa kanyang katawan ay patuloy na gumagawa ng mga ingay. Pakinggan mo ang aking utos. Ang mga espiritu ng araw, buwan, at mga bituin, ang pinakamatanda sa mga Diyos ay tinatawag dito. Malaking kasamaan na minsang naninirahan sa katawan na ito, palayain mo kami sa halimaw na ito. Tinatalo kita ngayon sa pamamagitan ng mga salitang ito ng kapayapaan. Pinaikot ni Habir ang Ashwood sword sa kanyang kamay at umawit ng malakas. Ang kahoy na sword ay nagpaputok ng isang pulang sinag ng apoy sa general na nakabalot sa mga tansong barya sa sandaling matapos niya ang kanyang mga salita. Basag-basag-basag. Parang may wire na nakapulupot sa lalaki. Pagkatapos, isang boltahe na 10,000 volts ang nakabukas at nakuryente siya. Sa isang kisap mata, hindi mabilang na mga kislap ng apoy ang sabay-sabay na nagliyab sa katawan ng general. Ang eksena ay nagpasindak sa maraming tao na naruroon dahil ito ay tila isang eksena na lalabas lamang sa mga pelikulang pantasya. Hindi nagtagal at bumagsak ang general sa isang sunog na gulo, ngunit walang awang dinilaan ng apoy ang kanyang katawan. Tapos na. Pinunasan ni Habir ang kanyang pawis sa kanyang noo. Nang makita niya ang apoy na patuloy na umaalab sa katawan ng general ay medyo natakot pa rin siya. Ito ay isang bangkay na may kapangyarihan ng pagbabago, kaya lamang si Habir ang nakakaalam kung gaano kahirap pumatay ng mga bangkay na kasing lakas niya. Matapos nilang tapusin ang mga zombie na nakamaskara ng bakal, walang makakapigil sa pag-atake ni Dylan at Seren. Sa mga oras na ito, gusto pa ni Seren at ng kanyang mga tropa na sumugod sa altar at sirain ang ritual ni Spores. Gayunpaman, tila inaasahan ni Spores ang mga iyon. Kaya naman, kahit anong pilit ni Seren at ng kanyang mga tauhan, hindi sila makalapit sa kanya. Ang siyam na halijing bato na nakapalibot sa altar ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan. Nagsimulang manginig ang lupa. Naramdaman ni Tyr na palapit ng palapit ang kamalayan niya kay Spores, at malapit na siyang tumago sa katawan ng kalaban. Ang aklat ng mga awit ng imperyo. Nakita ni Tyr ang libro, na nakabitin sa itaas ng ulo ng Spores, na naglalabas ng gininto ang liwanag. Hindi mabilang na mga gintong font ang nakapalibot sa libro. Ang mga font na ito ay mukhang kakaiba. Ito ay isang uri ng font na hindi pa nakikita ni Tyr. Gayunpaman, tila naiintindihan ni Tyr ang kahulugan nito. Mayroong 5 kakaibang libro na nakapagtagpo ng swerte ng langit at lupa sa mundong ito, at ang aklat na ito ay isa lamang doon. Biglang pumasok sa isipan ni Tyr ang ideyang iyon na labis na ikinagulat niya.
Sa sumunod na segundo, panibagong boses ang tumunog sa isip ni Tyr. Tyr, bilasan mo. Darating ang oras na ito kapag natapos na akong magbilang. 3, 2, 1, umalis ka na. Dylan. Natigilan si Tyr. Agad siyang tumingin sa mga mata ni Spores. Pumikit si Tyr at napalibutan ng mga gintong font. Wow ha! Nakuha ko na. Malapit na akong magpako. Umalangaw-ngaw ang tawa ni Spores sa tabi ng tenga ni Tyr. The Book of Song of the Empire, please help me to elevate into the realm of demigod. Isang gintong haligi ng liwanag ang bumaril sa kalangitan, at ang ceramic na garapon sa harap ni Spores ay nagsimula ring manginig ng marahas. Ang laman ng ceramic jar ay parang ninanais na maging isa kay Spores. Si Silas at Grizzly Bear ay nakatayong hindi gumagalaw sa tuktok ng tore sa monasteryo na iyon, na mahigit 100 kilometro ang layo. Pinanood nila ang kakaibang pangyayari ng 9 na planeta na nakahanay sa madilim na kalangitan na may hindi kumukurap na mga mata. Malabo ring napansin ni Silas ang isang gintong sinag ng liwanag na tumataas sa kalangitan, na konektado sa kakaibang pangyayari ng 9 na pagkakahanay ng planeta sa kalangitan. Dumating na ang oras, mahinang ungol ni Silas. Pagkatapos, bigla niyang nilinggan ang Grizzly Bear sa tabi niya at nagutos, gawin mo na. Boom! Isang bola ng puting glow ang lumiwanag sa pagitan ng mga palad ni Grizzly Bear. Pagkatapos, hinampis niya ito ng malakas sa ceramic jar. Nabasag ang garapon sa isang malakas na putok. Ang phallus sa loob ng garapon ay agad na nabawasan sa mga piraso, salamat sa panloob na lakas ng Grizzly Bear. Sa altar, pilit na itutulak ni Spores ang kanyang cultivation power sa hanay ng mga demigod. Gayunpaman, sa sandaling ito, bigla niyang naramdaman na may mali. Arg! Isang malakas na sigaw ang bumalot sa kapaligiran. Napakasakit sa pandinig nito. Ito ay isang peke. Ang huling piraso ng aking katawan ay talagang peke. Agad na nagulo ang isip ni Spores. Ang gininto ang liwanag na nakapaligid sa kanya ay nagsimulang kumikinang ng mali-mali. Pagkatapos, biglang naramdaman ni Spores ang isang malakas na pagsipsip na lumapit sa kanya. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita niya ang baluktot na mukha ni Tyr. Ikaw. Anong balak mo? Ang aklat ng Song of the Empire ay biniyayaan ako ng swerte at kapalaran. Tumango naman si Tyr bilang ganti. Sa sumunod na sandali, ang aklat na nakasabit sa simula sa itaas ng ulo ni Spores, ay nakakagulat na lumutang patungo kay Tyr. Kasabay nito, walang humpay na pumasok sa kamalayan ni Tyr ang gintong aura na bumabalot kay Spores. Anak, itigil mo na yan. Nagsimulang magpanik si Spores. Ang sandali nang ang kanyang mahalagang phallus ay nabasag, ang kanyang ritmo ay labis na nagambala. Sa oras na ito, hindi lamang siya maaaring magpatuloy sa kanyang ritual upang maging isang demigod, ngunit nahulog din siya sa isang mapanganib na sitwasyon. 100 taon na niyang nililinang ang kanyang swerte at kayamanan. Gayunpaman, may isang tao na sinasamantala ang sitwasyon para sa pilitang kunin ang kanyang mga bunga ng paggawa. Tyr, bilasan mo. This old freak is at his weakest now. Kunin mo siya. Narinig na naman ni Tyr ang boses ni Dylan. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nagpakawala ng isang malakas na dagindong na para bang nasa gitna siya ng isang mabangis na tug of war, at hinailan niya ang haka-haka na lubid sa likod. Ang hatik niyang iyon ay kasing ganda ng agos ng panahon, na nagudyok sa mundo na magsimulang umikot. Biglang naging solid at steady ang katawan ni Tyr na kanina pa magaan at nanginginig. Nang muli siyang tumingin sa paligid, napagtanto ni Tyr na bumalik siya sa kanyang katawan na nakakidena sa haliging bato. Nang medyo nanigas ang katawan niya, narinig niya ang boses ni Garfield na nanggagaling sa tabi niya. Ano ito? Ano ang nangyayari? How are we back in our bodies all of a sudden? Mukhang natulala si Garfield. Paulit-ulit niyang kinakamot at hinaila ang magulo niyang buhok, saka siya lumingon kay Tyr. The next second, Garfield exclaimed, Bro, ano bang problema mo? Bakit ka naglalabas ng gintong liwanag? Nagulat si Tyr. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at tumingin, para lamang matuklasan na ang mga ito ay natatakpan ng isang singsing ng gintong halo. Pakiramdam niya ay naging isang immortal na Diyos siya. May mga kakaibang karakter ang gumagalaw sa kanyang isipan. Walang malay si Tyr na may kinuha gamit ang kamay niya mula sa ere. Nagulat siya nang madikit ang kamay niya sa isang solidong bagay.
Nang pag-aralan niya ito, sinabi niya, "It's actually the Book of Song of the Empire." Kabanata 1663. Nasir on si Spores. Mabilis na nawala ang gintong halo na nakapalibot sa katawan ni Tyr. Hindi naramdaman ni Tyr ang kahit katiting na pagbabago sa kanyang katawan, pero totoo ang libro ng Song of the Empire na nagmaterial sa kanyang kamay. Hindi na ito pinag-isipan ni Tyr at hindi niya namamalaya na iniligpit ang librong iyon. Sa oras na ito, nakakulong pa rin ang isang paa ni Tyr sa bakal na tanikala na iyon. Marahan niya itong hinampes at agad na naputol. Ang dagandong ng matandang freak ay nagmula sa altar. Isang galit na Spores ang lumitaw sa lalong madaling panahon. Ang lalaki ay nagplano at nagsumikap ng husto sa loob ng 100 taon sa pag-asa sa sandaling ito, ngunit hindi niya inaasahan na darating ang isang napakalaking problema sa ganoong kritikal na oras. Swoosh swoosh swoosh. Isang nakakatakot na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Saan man pumunta ang kanyang aura, ito ay sumabog na parang bomba na sumasabog sa lahat ng bagay sa kanyang paligid. Hindi nagtagal, nagsimulang gumuho ang altar, at nagsimulang mag-crack ang mga halijing bato. Boom! Sa patuloy na malalakas na ingay, sunod-sunod na bumagsak ang mga halijing batong iyon. Ang bawat isa na nakakidena sa altar ay nagsimulang bumagsak sa lupa. Ano ito? Naririnig ni Tyr na sumisigaw si Garfield sa tabi niya. Pagkatapos noon, nagsimulang bumagsak ang lalaking iyon, at sumunod naman si Tyr. Naramdaman niya ang isang nakakatakot na nakamamatay na hangarin na sumugod sa kanya bago pa man siya makarating. Halatang gulat na gulat, tumingin bigla si Tyr sa direksyon na iyon. Nakita niya si Spores, na sa una ay nasa kabilang panig ng altar, na tumatakbo palapit sa kanya. Si Spores ay kasing bilis ng isang tumatakas na kuneho, at siya ay tila wala sa sarili noong panahong iyon. Ang kanyang manipis na puting buhok ay nakatabing sa likod ng kanyang ulo. Ang kanyang kulubat na mukha ay kahawig ng isang halimaw. Isang malakas na puwersa ng pang-aapi ang dumating sa kanya. Sa sandaling ito, kahit si Tyr ay naramdaman ang pag-iinit ng kanyang anit. Pumunta ka sa kamatayan. Napasigaw ang matandang freak na ikinasample na ng palad sa direksyon ni Tyr. Ibinuhos ni Tyr ang lahat ng kanyang enerhiya sa kanyang mga palad sa kritikal na sandali na ito, at hindi siya nagdalawang isip tungkol sa pag-counter-attack sa matandang freak gamit ang palm technique. Boom! Lumipad ang katawan ni Tyr ng mahigit 10 metro sa kabilang direksyon na may mahinang tunog. Pagkalapag niya, tumalsik siya ng isang bibig ng dugo. Napakalakas ng lalaking ito. Lalong tumindi ang pananakit sa kanyang anit. Masasabi pa niyang ang matandang freak ang pinakamalakas na taong nakilala niya sa mga taon niyang pag-alagala sa mga martial art community. Matapos sabugin ng matandang freak si Tyr gamit ang palm technique, sinimulan niyang atakehin ang ibang tao gamit ang Sapphire Fate. Sa isang kisap mata, maraming tao ang namatay sa kamay ng matandang freak na ito. Ang sinumang tamaan ng sabog ng matandang freak ay sisubog sa lugar at ang kanilang dugo ay tumalsik sa buong lugar. Kalahati ng mga biktima na may pinakamahusay na Sapphire Fate ay namatay sa kamay ng matandang freak sa isang iglap. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis at hindi inaasahan. Ang matandang freak ay tila nasisiraan sa puntong ito. Parang sinasabi niya na kapag wala siyang nakuha, sisirain niya iyon. Kasabay nito, inatake din si Garfield ng matandang freak na iyon, ngunit hindi siya isang ordinaryong tao. Bagamat siya ay may matibay na anyo, sa katotohanan, siya ay kasing flexible ng isang pusa, tulad ng ipinahiwatig ng kanyang pangalan. Hindi nagawang tamaan ng suntok ng matandang freak ang lalaking ito dahil mabilis niya itong naiwasan. Hindi lang iyon, nailigtas din niya si Seliph, na nahulog mula sa isa pang haligi habang umiiwas. Mabilis na kinalong ni Garfield si Seliph sa kanyang mga braso bago mabilis na pumunta sa labas ng altar. Sa wakas, lumapit siya kay Seren sa labas ng altar at iniabot sa kamay niya si Baby Seliph. Tumingin si Garfield kay Seren at nakangiting sinabi sa kanya, "Seren, tandaan mo may utang ka sa akin, iniligtas ko ang buhay ng anak mo." Medyo natarante si Seren. Naguguluhan pa rin siya sa nangyari, pero sa ngayon, si Seliph lang ang mahalaga sa kanya. Inagaw niya ang anak mula sa pagkakahawak ni Garfield bago ito makapagpasalamat. As a reward, Seren, how about you tell me the location of your ancestors' royal tomb of the former dynasty? Ali right, that's it. We have a deal.
Matapos sabihin ang mga salitang iyon, nawala si Garfield sa harap ng mga mata ni Seren na may ilang mga kislap. Ang taong ito ay mas tuso kaysa sa isang unggoy. Mabilis siyang tumakas nang malaman niyang may mali sa sitwasyon. Sa puntong ito, maliban kina Tyr, Seliph, at Garfield, ang iba pang mga tao na may pinakamagandang Sapphire Fate ay namatay sa kamay ng matandang freak. Pagkatapos patayin ng mga taong ito, si Spores ay sasampa sa ibabaw ng kanilang mga bangkay at matako na sisipsipin ang kanilang dugo. Ang matandang freak ay may subo ng dugo at isang malabong pulang kinang na nagmumula sa kanyang katawan makalipas ang ilang sandali. Nasira na ang matandang ito. Kailangang umatras ng lahat ngayon. Ang lahat sa plaza ay nagsimulang umatras matapos ibigay ni Javier ang kanyang utos. Parehong umatras sina Seren at Dylan matapos maramdaman ang nakakatakot na pressure na dumaan sa kanila. Ang matandang freak na iyon ay agresibong tumayo sa harap ng nasirang altar. Ang kanyang galit na dagandong ay umalangaw-ngaw sa kalangitan sa gabi. Kinailangan ni Tyr na tiisin ang matinding sakit sa kanyang katawan at patuloy na umatras pa atras. Tinutukan na naman ng matandang freak si Tyr sa puntong ito. Gumalaw si Spores sa napakabilis na bilis. Tila umangat ang mga paa niya sa lupa nang sumugod siya sa direksyon ni Tyr, na para bang lumilipad siya sa mababang altitude. Bago siya pisikal na nasa paligid ni Tyr, naglunsad na siya ng pag-atake sa kanyang direksyon gamit ang kanyang nakakatakot na aura. Muli, gumapang ng husto ang anit ni Tyr. Ingat! Sabay-sabay na tumakbo si Dylan, Javier, at ang iba pa patungo sa Tyr. Ginawa nila ang lahat para matulungan si Tyr na hadlangan ang pag-atake ng matandang freak. Sa mataimtim na ekspresyon, ang lahat ay tumingin sa parehong direksyon. Pinagmasdan nila ang muling pag-atake ng matandang freak kay Tyr nang mawala ang kanyang naunang suntok. Umalis. Pinakawalan ni Dylan ang isang mabangis na pag-atake ng Mortal Sword. Napabalikwas siya pagkatapos ng bumangga ang ningning ng espada sa aura na binitawan ng palad ng matandang freak. Bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig, nabahiran agad ang kanyang puting damit. Ayos ka lang ba? Nagmamadaling lumapit sina Tyr, Javier at ang iba pa para alalayan si Dylan at nag-aalalang nagtanong. I will leave. This old freak failed to enter the realm of demigods smoothly, sabi ni Dylan habang umiiling. Siya ay nawala sa kanyang isip. Kahit na naubos mo na ang lahat ng kanyang swerte, ang kanyang lakas ay nananatiling buo. Ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban sa realm of transformation ay walang kapantay. Hindi natin maiiwasan ang kanyang mga pag-atake. Si Spores ang nangungunang aso sa sinaunang martial arts world, kung hindi man sa buong mundo, bilang powerhouse sa rurok ng transformation. Sa pagkakaalam ni Tyr, ang kanyang kaharian ay pangalawa lamang sa demigod, na nasa tuktok ng pyramid. Sa buong mundo, wala pang 10 demigod powerhouses. Bukod doon, maraming recording ng demigods ang napetsahan mahigit 60 taon na ang nakalilipas. Walang mga bakas ng anumang demigod sa nakalipas na ilang dekada. Kaya, ito ay hindi malinaw kung ang mga walang talo na demigods ay umiiral pa rin. Kabanata 1664. Nandito siya. Si Blade Hero ay isang mandirigma sa tuktok ng pagbabago noong panahong iyon. Tinagurian siyang pinakamakapangyarihang mandirigma sa demigod realm. Ang titulong iyon ay maliwanag sa mga tuntunin ng kanyang nakakatakot na kapangyarihan. Gayunpaman, batay sa momentum ng matandang freak na ito, maaaring mas nakakatakot siya kaysa sa Blade Hero. Ang matandang freak na iyon ay biglang sumugod muli kay Tyr at sa iba pa. Ilang sandali lang ay namatay ang lahat sa kanyang mga kamay dahil sa galit at ligaw na pag-atake ng matandang freak. Pagkatapos ng lahat, ang isang mandirigma sa transformation realm ay hindi katulad ng iba. Matapos makapasok sa realm of transformation, nagkaroon ng natural na kailaliman sa pagitan ng bawat yugto at ng susunod. Ang kapangyarihan ni Tyr at Dylan ay nasa gitna at huling mga yugto ng pagbabago. Hindi nila kayang pantayan si Spores, isang mandirigma sa rurok ng pagbabago. Sa harap ng galit na mga suntok ni Spores, hinawakan ni Tyr ang armor dagger at si Dylan ay humawak ng puting espada, kapwa nila ipinakita ang kakaibang husay ni Blade Hero. Halos hindi napigilan ng dalawa ang suntok ni Spores nang magpare sila. Sa kasamaang palad, napaatras sila ng ilang hakbang na may tuloy-tuloy na paglabas ng dugo sa kanilang mga bibig. Dagandong. Muling umalangaw-ngaw ang dagandong ni Spores sa buong kalangitan ng gabi.
Ang kanyang boses ay nagbago mula sa boses ng isang tao tungo sa isang walang emosyong halimaw na hindi makatuwiran. Ang pulang glow sa kanyang katawan ay tumaas sa opacity at intensity, samantala ang kanyang mga mata ay naging dugong pula. Nang muling tumingin ang matandang freak sa karamihan, agad na naramdaman ni Tyr at ng iba pa na sila ay tinutumbok ng isang prehistoric beast. Ang nakakatakot na mapang-ipong puwersa ni Spores ay muling nagpasabog sa kanila. Ito ay isang sensasyon na katulad ng pinipigilan ng isang bundok. Iyon din ang pakiramdam ni Oster at ng mga Cordia ng Sacred Association noong sugpuin sila ni Baxter sa puntod ni Blade Hero. Ito rin ang naramdaman ni Dylan nang siya ay supilan ng misteryosong figurang iyon sa paanan ng bundok pagkabalik mula sa monasteryo. Maaari na ngayong matukoy na ang figure na sumupil kay Dylan noong panahong iyon ay ang matandang baiting na ito, si Spores. Hindi ako makagalaw. Sa ilalim ng nakakatakot na pang-aapi na ito, nadama ni Tyr at ng kanyang mga kaibigan na sila ay nakulong sa isang walang katapusang latian. Nahirapan silang igalaw ang kanilang mga katawan, kahit saglit. Hindi lamang sila, kundi lahat ng nasa plaza ay dinurog ng mapang-ipong kapangyarihang ito. Lahat sila ay nabigla sa pressure na iyon. Kailangang mamatay kayong lahat. Ang mga kamay ni Spores ay galit na sumasayaw sa hangin. Ang marahas na enerhiya na lumabas mula sa kanya ay kakilakilabot. Ito ang lakas ng manlalaban sa tuktok ng Transformation Realm. Kahit na sinira ni Tyr at ng kanyang mga kaibigan ang ritual ni Spores para maging isang demigod, sapat na ang kanyang kapangyarihan sa tuktok ng Transformation Realm para mawalan sila ng pag-asa. Nagpatuloy sa pagpatay si Spores pagkatapos ng ligaw na sayaw na iyon. Ang isang tao ay sisubog sa isang madugong ambon sa tuwing siya ay maglulunsad ng isang pag-atake habang ang kanyang palad sa hangin. Sa isang iglap ay sumulpot siya sa harap ni Dylan at Tyr. Ibalik mo ang swerte ko. Sigaw ni Spores habang nilalaslas ang matalim na kuko sa ulo ni Tyr. Naramdaman ng huli ang isang malaking puwersa na humihila sa kanya pabalik sa huling posibleng sandali, na naging dahilan upang lumipad siya kaagad sa direksyong iyon. Dahil naiwasan ni Tyr ang kanyang pag-atake, sa halip ay nagpasabog ito ng malaking hukay sa lupa. Ang isa pang malakas na puwersa, na parang isang malawak na dagat, ay nagmula sa ibang lugar. Nagbanggaan ang dalawang puwersa at agad na nalabanan ang pang-aapi ni Spores. Halos agad-agad, lahat ay nakahinga ng maluwag, hindi na pinahihirapan ng magnetic aura ni Spores. Ang mga tao ay walang oras na mag-isip tungkol dito dahil sila ay nagsimulang umatras ng mabilis. Parang may natuklasan si Spores. Tumigil siya sa kanyang mga galaw at tumingin ng mabuti sa isang direksyon. Anong nangyayari? Parehong natarante sina Tyr at Dylan. Tapos, tumingin sila sa direksyon kung saan nakatingin si Spores. He is here. Isang kislap ang lumitaw sa mga mata ni Dylan. Sino ang nandito? Si Baxter, ang huling martial arts scholar ng Vronil Dynasty. Senior Baxter. Natigilan din si Tyr. Isang figure ang sumugod patungo sa parisukat sa isang iglap mula sa itim na kalangitan sa eksaktong sandaling ito. May lumapag sa harap ni Tyr at yung iba sa isang kisap mata. Nakatayo siya roon habang nasa likod ang mga kamay, kasing maaasahan ng isang tapyas na bato. Tumayo si Spores sa harap niya, at ang mga tao ay nagsiksikan sa likod ni Baxter. Ang hitsura ng matandang scholar ay minarkahan ang isang malinaw na linya sa pagitan ng dalawang grupo, habang nagsisilbiring hadlang sa gitna. Nandito na siya sa wakas. Nang makita ni Tyr na sa wakas ay nagpakita na si Baxter, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Kasabay nito, nakahinga rin ng maluwag si Hebir at iba pa sa kabilang panig nang makita ang eksena. Nandito na si Baxter. Walang kinalaman sa atin ang iba pang laban. Noon lang, isa pang ahente ng Dragon Squad ang biglang lumapit kay Hebir at bumulong ng ilang salita sa kanya sa mahinang boses. Bakit ang bagong taong kinauukulan ay laging gustong makipag-ugnayan sa lahat ng bagay na ito? Tanong ni Hebir, ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Bakit hindi na lang natin tapusin ang trabahong ito at tapusin na? Walang magawa ang ahenteng iyon, hindi ba't ang malalaking peluka na ito ay palaging may iba't ibang kagustuhan? Ano ang susunod nating gagawin? Subconsciously, sumulyap si Hebir kay Seren at saka kay Dylan, Tyr at iba pa. Pagkatapos, huminga siya ng malalim at sinabing, sa ating pag-aalala, natatakot ako na mahirap para sa iilan lamang sa atin na tapusin ang gawaing ito.
Sumagot ang ahente na iyon, huwag kang mag-alala, inayos na ng kinauukulan na pumunta si Tanya at ang iba pa. Ang pagbanggit ng pangalan ni Tanya ay nagpapahinga kay Javier na parang impes na lobo, na para bang ang pagdating ng babaeng ito ay nagparamdam sa kanya ng lubos na mapagkakatiwalaan at maaasahan. Nagpahiwatig din ito na si Tanya ay hindi rin ordinaryong karakter. Sa oras na ito, ang pagdating ni Baxter ay tila naging dahilan ng pabor ni Tyr at ng iba pa. Tumigil sa pagsigaw si Spores. Sa halip, tumayo lang siya at tinitigan si Baxter sa kanyang harapan. Huminto ang hangin, tila nagyelo ang oras at espasyo, at biglang naging kalmado at tahimik ang buong mundo. Pareho silang mga antik na mahigit 100 taong gulang na. Ito ay maliwanag na sila ay nabuhay ng sapat. Tahimik lang na nagkatitigan ang dalawa. Sa wakas, ngumiti si Baxter at sinabing, Spores, matagal na mula noong huli nating pagkikita. Sa pagkakataon na ito, biglang tumawa si Spores, tila nagulat at nabalisa sa parehong oras. Baxter, buhay ka pa. Nakangiting tumanggo si Baxter at sinabing, oo, nananatili akong nabubuhay sa mundong ito para lang makilala kita sa nakamamatay na araw na ito. Kaya ikaw ang nasa likod ng lahat ng nangyari ngayon. Baxter, noong nakanonize ka bilang martial arts scholar, ako ang nagsuot ng opisyal na uniforme para sa iyo, pahayag ni Spores. Ang kanyang matanda at disgusting na mukha ay lumukot muli sa isang baluktot na ekspresyon. Muntik ka nang mapugutan ng ulo ng dowager nang ipatawag kanya dahil sa kabastusan mo. Ako ay pumasok para iligtas ang sorry mo sa harap ng dowager. Hindi ka lang walang utang na loob, kundi patuloy kang gumagawa laban sa akin. Sabihin mo Baxter, tao ka ba pagkatapos mong gawin ang lahat ng mga bagay na iyon? Maaaring mahigit 100 taong gulang na si Spores at nasisiraan dahil sa nabigong ritual, ngunit medyo maganda ang kanyang memorya. Mahusay na naaalala ng matanda ang nakaraan. Higit pa rito, ang kanyang mga salita ay lumilitaw na napakamakatwiran dahil ginawa nilang hindi makapagsalita si Baxter. Kabanata 1665. Ang epikong labanan para sa pinnacle ng pagbabago. Nakatayo lang si Baxter at nanahimik. Baxter, ako ang nag-alaga sa iyo noon sa court. Ito ay magiging walang utang na loob para sa iyo na kumontra sa akin ngayon. Paano kung bigyan kita ng pagkakataong tabyusan ang iyong sarili? If you help me to regain my luck, I would allow you to join sa hanay ng mga demigod kasama ko. Ang tao ay tunay na maipanganak na muli kapag sila ay naging isang Diyos, sinimulan ni Spores na bluff si Baxter. Ikaw at ako ay parehong nabuhay ng higit sa 1 siglo, at tayo ay malapit na sa katapusan ng ating buhay. Talaga bang sulit na mamatay ng ganito kapag mayroong isang buong mundo sa labas? Ito ay usap-usapan na, pagkatapos na ang isang tao ay pumasok sa realm of demigod, ang kanilang mahabang buhay ay tatagal ng 200 taon. Baxter, kung magpasya kang sumalungat sa akin ngayon, iyon ay isang pagtataksil. Nanatiling tahimik si Baxter. Dahil sa sinabi ni Spores, kinilig sa takot si Tyr at ang iba pang nasa likuran niya. Ano ito? Yung mga naging demigods ay kayang mabuhay ng 200 taon. That perception was beyond everyone's worldview. How terrifying can a person if they live to be 200 years old? Labis na kinabahan ang mga tao nang makita nilang tahimik na nagmumuni-muni si Baxter. Mapapayag kaya ng mga salita ni Spores ang matandang iskolar. Ilang tao sa mundo ang maaaring maging katapat nila kung sila ay tunay na nagsanib puwersa para maging demigod. Ang isang demigod ay sapat na makapangyarihan upang bantayan ang isang credo at higit sa lahat ang transcendent ng sinaunang martial sa mundo ng sining. Anong uri ng eksena ang gagawin ng 2 demigod na ito kung magsanib puwersa sila? Ngunit sa sinabi niya, gaano kabihira ang isang demigod, at sino sa mga mortal ang makapasok sa kaharian na iyon sa pamamagitan lamang ng pag-uusap tungkol dito? Ilang tao sa buong mundo ang maaaring tumaas bilang demigods? Sina Spores at Baxter ay parehong matandang freak na nabuhay ng mahigit 1 siglo. Gayunpaman, sila ay natigil sa tuktok ng pagbabago. Si Spores ay nagtrabaho ng husto sa loob ng maraming taon upang makamit ang kanyang layunin na maging isang demigod. Ngayong nawasak na ang altar, nasa bingit na niyang lipulin ang lahat ng 9 na tao na may pinakamagandang sapphire fate. Nakuha rin ni Tyr ang libro ng Song of the Empire.
Dahil hindi maaaring maging demigod ngayon si Spores, paano niya matutulungan si Baxter sa kanyang paghahanap? Baxter, matalino kang tao. Dapat marunong kang pumili. Bilasan mo at patayin mo yang mga yan para sa akin. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, tumingin si Baxter kay Spores, at biglang ngumiti. Hindi mo ba alam na mahigit 100 taon na ang nakalipas mula nang mamatay ang dinastiyang Vronil? Anong ibig mong sabihin? Malaki ang pagbabago ng ekspresyon ni Spores. Ikaw ay Vronil Dynasty. Papuntahin mo yang dowager mo sa kamatayan. Ang nakitang pagmumura ni Baxter kay Spores ay talagang nakakatawa sa kabila ng matinding sitwasyon. Sa sandaling ang mga salita ay nahulog, ang katawan ni Baxter ay nanginginig ng husto. Pagkatapos, siya ay naging isang stream ng liwanag at sumugod patungo sa Spores. Boom! Isang malakas na pagsabog ang sumabog sa kalangitan pagkatapos ng simpleng palitan ng palad sa pagitan ng dalawa. Ang malakas na shockwave pagkatapos ay kumalat sa lahat ng direksyon, binaligtad ang lahat ng bagay sa landas nito. Baxter, alipin ka. Ipapasalubong kita sa gumawa. Nagalit si Spores sa sagot ni Baxter. Spores, ang buhay at kamatayan ay nakatadhana, at normal na matapos ang isang siklo ng buhay, sabi ni Baxter na may buntong hininga. Hindi ako sasang-ayon sa iyo kung gusto mong baguhin ang iyong kapalaran at sumalungat sa iyong paunang natukoy na kapalaran, at hindi rin ang Diyos. Sa loob ng ilang dekada, ako, si Baxter Watt, ay nagtatago sa Scholar Tower, naghihintay sa araw na ito. Kapag namatay ka na lang, ako ay makakapunta sa kabilang buhay ng payapa. Sa sandaling binigkas ang mga salita, ang dalawa ay nakibahagi sa isang malawakang labanan. Isa itong showdown sa pagitan ng dalawang transformational powerhouses sa tuktok ng realm, pati na rin ang showdown sa pagitan ng dalawang pinakamakapangyarihang mandirigma na nakita ng karamihan. Ang resulta ng digmaan ay may direktang epekto sa lahat ng naroroon. Maging ang mga makapangyarihang taga-nayon ay natulala sa kapangyarihan, na naging sanhi ng pagdugo nila ng husto mula sa kanilang ilong at bibig. Marami ang hindi nakayanan ng pressure at namatay sa lugar. Si Tyr at ang kanyang mga kasama ay pambihirang mandirigma sa larangan ng pagbabago. Kahit hindi man lang sila dumyugo, naramdaman din nila ang malalakas na puwersang mapang-api sa kanilang mga katawan. Nagdulot ito ng pagdurusa ng kanilang mga puso sa palpitation habang sila ay nagpupumilit na habulin ang kanilang mga hininga. Magpatuloy sa pag-atres pabalik. Si Tyr at ang kanyang mga kaibigan ay walang intensyon na panoorin ang epic battle na ito, at sa halip ay tumakbo hanggang sa makakaya nila palayo sa larangan ng digmaan. Sa wakas, nang umatras ang grupo ng mahigit 400 metro ang layo, nakita nila ang maraming bangkay na nakahandusay sa kanilang harapan. Namutla din yung iba, baka sa mukha nila ang sakit. Ito ang labanan sa pagitan ng tuktok ng pagbabago. Napanood nila ang labanan nina Baxter at Spores. Ang mga kakayahan na ipinakita ng magkatunggali ay nagpa-refresh sa pananaw ng maraming tao na naruroon. Kung ang isang manlalaban ng transformation ay may napakalakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban, gaano kalakas ang demigod? Sa oras na ito, nag-away na sina Spores at Baxter hanggang sa altar. Ang iba't ibang mga labi ay lumipad sa hangin, ang kanilang mga figure ay patuloy na lumilipad sa mga batong ito. Parehas silang dalawa, dahil walang sino man ang makakasakit sa isa't isa. Gayunpaman, ang eksenang ito ay tumagal lamang ng 1 minuto o 2. Hindi nagtagal, naging mas malala ang sitwasyon. Si Baxter ay hindi katugma para sa Spores. Nagsimula siyang magtamo ng mabibigat na suntok mula kay Spores bilang resulta. Baxter, paano kung ikaw ang huling martial arts scholar ng Vronil Dynasty? Lagi kang nakatutok sa iyong katawan at mga galaw. Malayo ka sa huli kumpara sa aking cultivation para sanayin ang aking panloob na kapangyarihan. Marahas na nanginginig ang katawan ni Spores bago bumungad sa kanya ang isang nakakatakot na aura. Sunod-sunod niyang hinampas ang dibdib ni Baxter gamit ang palm technique. Iniluwa ni Baxter ang isang subo ng itim na dugo. Pagkatapos, bago pa siya makatayo, lumipad ang kanyang katawan 7 o 8 metro ang layo mula sa Spores. Baka sa kanyang haggard na mukha ang sakit. Sa sandaling ito, sumugod muli si Spores sa kanya. Pagkatapos, muling nagkulong sa labanan ang dalawa bago muling natamo ni Baxter ang isa pang suntok. Hindi kapareha ni Senior Baxter ang matandang freak na iyon. Tulungan natin siya.
Nang makitang lumalala ang sitwasyon, hinawakan ni Tyr ang armor dagger sa kanyang kamay at nagmamadaling sumugod kasama si Dylan. Gayunpaman, sa sandaling tumakbo sila ng 10 hakbang sa unahan, natangay sila ng atake ni Spores. Blade. Espada. Isang boses ng matandang lalaki ang lumabas mula sa likuran ni Tyr at Dylan ng mga sandaling iyon. Nang lumingon sila ay napansin nila ang itsura ni Demi. Hindi malinaw kung gaano katagal siyang nakatayo doon, ngunit may hawak siyang talon at espada sa kanyang kamay. Iyon ay ang Celestial Blade at ang Sword of Grace. Hulihin mo sila. Si Demi, na mahigit 20 metro ang layo, ay ibinato ang magkabilang armas sa dalawa. Agad na nagunat ng mga kamay sina Tyr at Dylan at hinawakan ang kani-kanilang armas sa kanilang mga kamay. Parehong nakahubad ang dalawang sandata, na nagdulot ng multo na dagindong mula sa loob. Si Tyr at Dylan, na dati nang nasugatan, ay tila biglang gumaling sa puntong ito. Sabay-sabay na dumaloy ang lakas ng sigla na dumadaloy sa buong katawan nila. Tyr and Dylan? This old freak is immensely powerful, sabi ni Baxter sa gilid. I'm not his match, so we'll have to rely on you two for the rest of the battle. I will use my life skills to lock this old freak on the spot. Kayong dalawa at dapat gamitin ang kapangyarihan ng Blade Hero. Saka lang natin tuluyang maalis ang freak na ito. Sa sandaling nilinang ng isang tao ang kanyang martial arts sa pinakamataas na antas ng pagbabago, magiging mahirap para sa mga ordinaryong tao na alisin siya. Ipinapahiwatig ba ni Baxter na gusto niyang sumama sa matandang freak na ito? Kabanata 1666. Alisin ang Spores. Napatulala rin sina Tyr at Dylan. Nagpalitan ng nakakaalam na tingin ang dalawa. Humanda ka. Dumaloy ang boses ni Baxter sa kanilang mga tainga. Ang kanyang katawan ay nagbuga ng maningning na puting liwanag sa susunod na segundo, at mabilis siyang pumunta sa Spores. Napagtanto ni Spores na ang sitwasyon ay hindi pabor sa kanya, kaya sinimulan niyang salakayin si Baxter ng galit na galit. Gayunpaman, si Baxter ay tila ganap na walang pakialam sa pag-atake ni Spores noong panahong iyon. Lumipat siya sa likod ni Spores at niyakap siya ng mahigpit. Pagkatapos ay ikinulong niya ang kanyang mga binti sa baywang ni Spores. Spores, naaalala mo ba kung paano ko natalo ang aking kalaban sa huling round ng kompetisyon at nakuha ko ang aking sarili ang titulo ng martial arts scholar noon? Ginawa ko ito sa aking Dragon Seal move. Kahit na nandito ang totoong dragon, ikukulong ko rin siya. Ibinaba ni Baxter ang kanyang buong katawan sa likod ni Spores na para bang gusto niyang maging isa sa kanya. Nagpanik si Spores, tuluyang nawala ang kanyang lamig. Patuloy niyang ginamit ang kanyang panloob na lakas para sa pagsabog si Baxter palayo, ngunit walang resulta. Tanong niya, Baxter, gusto mo ba talagang sumama sa akin? Hahaha, ilang taon na akong pinipigilan ang aking huling hininga sa Scholar Tower. Hindi ba para dito ang lahat? Hindi mo maaaring labanan ang iyong kapalaran. Nakatadhana kang hindi makapasok sa Demigod Realm sa panahon ng iyong habang buhay. Bakit kailangan mong subukang gawin ito? Walang ipinakita sa iyo ang Dowager kundi ang kabaitan noong nabubuhay pa siya. Mula noon, lumipat na siya sa kabilang buhay para sa napakahabang kurbata. Hindi ba dapat samahan mo siya doon? Isang siglo na siyang nag-iisa, kung tutuusin. Bakit hindi mo siya sinamahan bilang alipin niya? Matagal nang nabuhay si Baxter, kaya natural na wala siyang kawala. Pagkatapos niyang kutsain si Spores ay tumingin siya kina Tyr at Dylan. Kayong dalawa, bilasan niyo. Udyok niya, biglang nagbago ang ekspresyon niya. Nauubusan na ng oras sina Tyr at Dylan, at alam ito ni Baxter. Hindi mahawakan ng kanyang Dragon Seal si Spores ng napakatagal. Kung hindi maalis ng dalawa si Spores sa maikling panahon, wala nang matitira pang haharap sa matandang freak. Bitawan mo ako. Baxter, bitawan mo ako. Si Spores ay umaatungal. Sinubukan niyang tumakas ngunit hindi niya magawa. Sa puntong ito, ginamit na ni Baxter ang lahat ng kanyang lakas upang pigilan si Spores, na epektibong pinigilan ang kanyang kapangyarihan. Pilit na gumagalaw si Spores, nanginginig ang mga paa sa bawat hakbang niya. Kasabay nito, walang tigil ang pag-atake ni Spores kay Baxter, na naging sanhi ng pagsusuka ng dugo ng huli sa bawat suntok niya. Gayunpaman, ang matandang scholar ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagpapalem. Nang mapanood ni Demi ang eksenang ito, tumulo ang luha sa kanyang mga mata.
Napaluhod siya habang nakaharap kay Baxter bilang paggalang. Magpahinga ka sa kapayapaan, Lolo. Nagpalitan ng tingin sina Baxter at Demi. Ang mukha ni Baxter ay lumiwanag sa isang walang malasakit ng ngiti sa puntong ito. Siya ay dumating at umalis ng malaya sa buong buhay niya na walang pinagsisisihan. Para sa kanya, namuhay siya ng isang perpektong buhay. Dylan. Tear. Naramdaman ng mga binata ang isang surge of energy na dumaloy sa kanila. Nagsimulang maramdaman ng dalawa ang nagngangalit na kapangyarihan na dinala sa kanila ng Celestial Blade at Sword of Grace. Pagkatapos ay ibinuhos ng dalawa ang kanilang panloob na lakas sa kanilang mga sandata sa susunod na segundo. Sina Tyr at Dylan ay espiritual na nakasync. Nagkatitigan sila sa magulong mundo ng kamalayan. Celestial Blade. Sword of Grace. Paghati sa lupa. Mortal Sword. Dahil sa kanilang kasalukuyang antas ng cultivation sa Transformation Realm, limitado ang kanilang kapangyarihan. Ang pinakamalakas na galaw ni Tyr ay nagmula sa Split Earth ng Seven Blade form. Upang mapalabas ang pag-ataking iyon, dapat niyang pilitin na ipatawag ang lahat ng kanyang panloob na lakas at makipagtulungan sa Celestial Blade. Kung gusto niyang patuloy na gumamit ng iba pang mga galaw tulad ng Shattering Hill, magagawa lang niya ito kapag naging demigod na siya. Sa kabilang banda, mas diretso ang mga galaw ni Dylan mula sa Three Sword Scriptures. Magagamit lang niya ang Earth Sword pagkatapos maging demigod. Sa sandaling ito, nagamit nila ang Splitting Earth at Mortal Sword na sinisingil ng pinakamataas na kapangyarihan sa ilalim ng kondisyon na kailangan nilang magtulungan. Sa kasong ito, maaari nilang ilabas ang 70% ng kapangyarihan ng Blade Hero mula sa nakaraan. Dati, kilala si Blade Hero bilang pinakamalakas na tao sa Transformation Realm. Siya ay hindi matatalo sa kaharian na iyon, kaya ang kanyang lakas ay dapat na mas malakas kaysa kay Baxter at Spores. Nagtulungan ngayon sina Tyr at Dylan para mabawi ang kaluwalhatian ng Blade Hero. Mahirap isipin kung gaano kasigla at nakakatakot si Blade Hero nang tumayo siya sa tuktok ng mundo na may talim sa isang kamay at espada sa kabilang kamay. Ang dalawa ay tila pinagsama sa isa sa oras na ito. Nang ilabas ng espada at talim ang kanilang kapangyarihan, isang nakakatakot na aura ang dumaan sa lugar, na bumagsak kina Spores at Baxter ng may nakakatakot na puwersa. Hindi. Umalangaw-ngaw ang kalangitan sa gabi sa ayaw na pag-ungol ni Spores. Hindi niya gustong mamatay sa lahat. Nais niyang maging isang demigod. Sa kasamaang palad, ang kanyang buhay sa kalaunan ay nagwakas. Hindi lumuwag ang pagkakahawak ni Baxter sa katawan ni Spores. Kung tutuusin, hindi niya makita sina Tyr at Dylan na naglalaslas kay Spores dahil nalagutan na siya ng hininga matapos niyang ngumiti kay Demi sa huling pagkakataon. Hindi nawala ang pagkahumaling ni Baxter kahit patay na siya. Ipinagpatuloy niya ang pag-immobilize kay Spores sa nakakamatay na yakap na iyon. Alam niyang tatamaan ng mga sandata ni Tyr at Dylan si Spores. Bam! May dumagundong na tunog na para bang magkagulo ang langit at lupa. Sa lupa, nabasag ang isang malaking kanal, halos 1 metro ang lapad. Parehong nahulog sa siwang sina Spores at Baxter at Nolipol. Lolo, sana mabuhay ka ng matiwasay sa ibang mundo. Napayuko ulit si Demi nang makita ang eksenang ito. Nanatili siya sa ganoong posisyon ng napakatagal. Siya ay wasak, upang sabihin ang hindi bababa sa kalungkutan. Nagsimula siyang humagulgol na parang bata, alam ang katotohanan na natapos na ni Baxter ang kanyang misyon sa buhay. Nabuhay si Baxter hanggang sa edad na ito at nasaksihan ang kawalan ng kakayahan ng dinastiya, ang pagtaas ng dakilang kapangyarihan, at ang kinang ng mundo bilang huling scholar ng dinastiyang Vronil. At ngayon ay ginamit niya ang bawat onsa ng lakas na natitira niya upang pigilan ang masamang baiting na ito na umangat sa kapangyarihan. Ito ang kanyang huling kontribusyon at merito sa mundo. Sa nakakapanghinang suntok na ito mula kina Tyr at Dylan, natapos na ang lahat. Lahat ay nawala sa manipis na hangin. Wasak na ang altar. Ang astronomical fenomeno ng 9 na planeta na nakahanay sa kalangitan ay matagal nang naglaho. Sa puntong ito, ang unang magulong mundo ay ganap na bumalik sa normal, na parang ang lahat ay tumahimik. Tila naubos ang lakas ni Tyr at Dylan pagkatapos nilang ihatid ang kanilang huling suntok. Napatitig sila kay Spores, na nabasag na sa 1,000,000 piraso, bago sila nagluksa sa pag-alis ni Baxter. Gayunpaman, ang pasanin sa kanilang mga puso ay naalis.
Ang kanilang mga espiritu ay nasa shambles, at ang kanilang lakas ay naubos. Suffice to say, parehong pagod sina Tyr at Dylan. Halos sabay-sabay silang bumagsak sa lupa sa isang patay na pagkahilo. Pumunta tayo dyan. Nang makita ito ng mga ahente ni Nahabir at Dragon Squad sa kabilang panig, mabilis silang sumugod sa duo. Pagkatapos, tinulungan nilang tumayo sina Tyr at Dylan. Kabanata 1667. Halbart at Tanya. Gayunpaman, sa sandaling umatras sila ng 10 metro ang layo, biglang pinalibutan sila ng maraming tao mula sa lahat ng panig. Iwan mo na ang libro ng Song of the Empire. Kung ganoon, pwede na kayong umalis. Kung hindi, huwag mo akong sisisihin sa susunod kong gagawin. Noong panahong iyon, si Seliph ay binabantayan na ng isang mandirigma ng pamilya Matias. Matapos magsama-sama sina Tyr at Dylan para maalis si Spores, nabaling kay Tyr si Seren at ang iba pa. Si Tyr ang may hawak ng libro, at hindi siya hinayaan ni Seren na kunin iyon. Seren, ang librong iyon ay may kaugnayan sa isang paparating na pandaigdigang sakuna. Ang aming misyon ay ibalik ang aklat na ito sa Dragon Squad. Hindi namin dapat pahintulutan ang aklat na ito na mahulog sa maling mga kamay, paliwanag ni Habir. Isang malaking sakuna. Anong biro? Bulalas ni Seren. This is hilarious. Bakit ka pa nag-aabala na gumawa ng mga dahilan kung gusto mong kunin ang librong ito para sa iyong sarili? You're a joke. Ang Song of the Empire ay nilikha upang kolektahin ang kapalaran ng Vronil Dynasty na higit sa 400 taon. Ibigay mo ang librong iyan ngayon din. The Matias family is just a noble of the Vronil Dynasty noble clan. You are not the royal family at all. Agad na protesta ng isang ahente ng Dragon Squad sa likod ni Habir. Ang heirloom na iyan ay hindi ipapasa sa iyong pamilya Seren, hindi namin maaaring baliwalain ang katotohanan na nakipagsabuatan ka kay Spores at nakabuo ng kakilakilabot na planong ito. Gayunpaman, makakalaban mo ang Dragon Squad kung susubukan mong pigilan kami. Tingnan natin kung gaano kalakas ang pamilya Matias, at kung paano mo kami balak kalabanan. Bilang kinatawan ng mga opisyal, natural na hindi maintindihan ang nakatagong lakas ng Dragon Squad. Maging ang mga creed mula sa sinaunang martial arts world ay kailangang maging magalang nang makilala nila ang Dragon Squad dahil sa katotohanan na ang mga opisyal ay nakatalikod. Sa sinaunang martial arts world ng Celestial Empire, ang pamilya Matias ay isa lamang angkan. Palibhas ay nagmula sa isang pamilya na wala man lang katayuan ng isang creed, si Seren ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban sa Dragon Squad. Ngunit wala sa mga iyon ang mahalaga bago ang aklat ng kababalaghan. Hindi mapanood ni Seren ang librong inaalis sa harap ng kanyang mga mata. I will say it again. I'll let you go if you leave the book behind. Mamamatay ka kapag tumanggi ka. Seren, natatakot akong hindi ko maibigay sa iyo ang libro. Si Habir at ang mga ahente ay naglabas ng kanilang mga sandata, habang sina Tyr at Dylan ay nanatiling walang malay. Kahit anong mangyari sa paligid nila, hindi na sila magising. Kunin mo sila. Utos ni Seren. Ang mga taga-nayon mula sa nakaraang nayon at ang mga mandirigma ng pamilya Matias ay sumugod lahat patungo kay Habir at sa kanyang mga kasama. Ang huli ay hindi nag-aksaya ng anumang oras sa pakikipaglaban sa isa't isa. Nagsimula na ang labanan. Ang mga ahente ng Dragon Squad ni Habir ay binubuo ng mga manlalaban na may malakas na lakas ng labanan. Ilang sandali pa ay walang magawa sa kanila ang mga tauhan ni Seren. Gayunpaman, si Seren ay isang mandirigma ng pagbabago. Agad na umikot ang mga mesa ng humampis siya. Isang suntok ang ibinato ni Seren at agad na natangay ang isang ahente ng Dragon Squad. Nang siya ay lumingon, ang nangingibabaw na enerhiya ay bumulwak sa pagitan ng kanyang mga kamao at pinasabog si Habir paatros. Bilang isang alagad ng Boulder Fist sa sinaunang martial arts world, na isang mahusay na sekta ng metaphysics, si Habir ay karapat-dapat na tawaging master ng metaphysics, ngunit siya ay kulang sa mga tuntunin ng martial arts. Kahit na ang lahat ng kasalukuyang miyembro ng Dragon Squad ay nagsanib puwersa, maaaring hindi sila katugma ni Seren. I repeat this one last time. The book stays and you can leave. Otherwise, don't blame me for being ruthless to you. Itinulak ni Seren ang dalawang ahente palayo nang magsalita ito at humarurot patungo sa ahente na umalalay kay Tyr. Ano ito? Ang ahenteng iyon ay nagmura at nilaslas si Seren gamit ang maikling talim na dala nito.
Mahina ka. Iniunat ni Seren ang kanyang kamay at, sa isang pagsabog ng malakas na enerhiya, inagaw niya ang maikling talon mula sa pagkakahawak ng ahente. Mabangis niyang itinaboy ang ahente. Hindi gumagalaw si Tyr sa lupa nang dumating si Seren sa harapan niya. Nakaluhod pa rin si Demi sa lupa, nakatingin sa direksyon kung saan huling nakatayo si Baxter. Habang si Demi ay isang kilalang mandirigma sa komunidad ng martial arts ng Celestial Empire, ang tinatawag na mandirigma sa arena na iyon ay hindi partikular na malakas sa sinaunang martial arts world. Kaya, walang pakialam si Demi sa kung ano ang nangyayari doon sa oras na iyon. Kahit na siya ay nagmamalasakit, wala siyang kapangyarihan na gawin ang anumang bagay tungkol dito. Mr. Watt, wala na ang matanda. I'm sorry for your loss. Narinig ni Demi ang boses na nagmula sa kanyang likuran. Nang lumingon siya, napansin niya ang isang matandang lalaki na nakasuot ng damit na pangmilitar na nakatayo sa likuran niya. Kasama niya ang isang kaakit-akit na babae na nakasuot ng mink coat, nude pantyhose, at leather boots. Hindi kilala ni Demi ang mga taong iyon, ngunit may pakiramdam siya na hindi sila ordinaryong tao. Halbart ang pangalan ng matandang ginoo. Isa siyang first-class warrior sa sinaunang martial arts world 30 taon na ang nakararaan. 20 taon bago iyon, si Halbart ang naging Diyos ng digmaan na nagtanggol sa kanyang bansa. Sumali na siya ngayon sa Dragon Squad bilang isang ahente at nagkataong sikretong sandata ng squad. Ang nakamamanghang ay ang nasa katanghaliang babae na iyon ay hindi na nangangailangan ng karagdagang pagpapakilala. Nakilala na siya ni Tyr noong huling beses na bumisita siya sa base camp ng Dragon Squad. Marami umanong pinatay si Tanya na masyadong maraming alam bago sumali sa squad. Nakasuot siya ng boning knife sa kanyang baywang, isang kutsilyong minsang nagbuklod sa laman at dugo ng 100 masasamang lalaki. Tumingin si Demi sa lalaki at tumanggaw sa kanya bago ito tumayo. Medyo maangin dito. Natatakot ako na hindi mo makayanan ang panahon. Sabay tayong aalis kapag naayos na natin itong issue. Tinanggal ni Halbart ang kanyang military coat at itinakip sa katawan ni Demi habang nagsasalita siya. Ang edad ni Halbart ay hindi gaanong naiiba kay Demi, ngunit mukhang mas bata siya ng maraming taon. Nagbigay siya ng impresyon ng pagiging junior ni Demi. Actually, wala naman akong problema sa weather, no matter how harsh, nakangiting paliwanag ni Demi. Kumalaklak din si Halbart, kung gayon, pakiusap, alagaan mong mabuti ang Amerikanang ito para sa akin, Mr. Watt. Napakahalaga nito sa akin. Ang Amerikana ay puno ng mga butas. Maraming beses na itong natahi at sira-sira na. Maraming bahagi ng Amerikana ay jet black. May kakaibang amoy ng dugo na nabasa sa tela. Isinalang-alang ni Halbart ang lahat. Ang mga ito ay maging kanyang mga kayamanan at karangalan. Ang Amerikanang ito ay ibinigay sa kanya ng kanyang dating commander sa larangan ng digmaan ng maraming taon na ang nakalilipas bilang isang personal na gantimpala. Dahil dito, ipinagpatuloy niya ang pagsusuot nito hanggang ngayon. Halbart military coat, na isinuot niya sa kanyang mga dekada, tuwing taglamig. Kasama si Tanya, naglakad ang dalawa hanggang sa battleground. Sino sa atin ang mauuna? Nakangiting tanong ni Tanya kay Halbart. Leave it to me. Matagal ko nang hindi nagagawa, and I am itching to do that. Kabanata 1668. Isang kakaibang panaginip. Casual na sagot ni Halbart, pagkatapos ay sumugod kay Seren at nakipag-away kaagad sa kanya. Si Seren ay isang transformation fighter, at si Halbart ay ganoon din. Gayunpaman, ang lakas ni Halbart ay malinaw na nakahihigit kay Seren, kaya hindi nagtagal ay nanalo siya sa maikling laban. Sino ka? Mukhang gulat na gulat si Seren. Tila, hindi niya kilala si Halbart. Mr. Halbart. Nang lumitaw si Halbart, si Hebir at ang iba pang mga ahente ng Dragon Squad ay mukhang gumon kaagad. Nang makita siya, tiyak na matatalo ang pamilya Matias. Sabay na sinuntok ni Halbart at Seren ang isa't isa. Habang si Halbart ay umatras lamang ng kalahating hakbang sa harap ng malakas na banggaan, si Seren ay sumuray-suray na paatras ng 4 na hakbang, malinaw na hindi niya kinaya ang puwersa. Nakita ni Seren ang isang figure na lumitaw sa kanyang harapan bago niya mabawi ang kanyang balanse. Ang kanyang mga damit ay agad na naputol sa hindi mabilang na mga piraso habang siya ay nasilaw sa sayaw ng boning knife na iyon sa harap ng kanyang mga mata. Inilapag ni Tanya ang kanyang kutsilyo.
Pagkatapos, tumingin siya sa walang sando na si Seren na may kaakit-akit na ekspresyon at tinukso, Miss Figure. Napakadilim ng ekspresyon ni Seren. Napagpasyahanan niya na ang dalawang ito ay mga miyembro ng Dragon Squad sa puntong ito. Hindi sila mababa sa kanya sa mga tuntunin ng lakas. Kalimutan mo na ang libro, Seren. Isa pa, wala kang karapatang pag nasaan ito. Ang tono ni Halbart ay may namumunong presensya dito. Utos iyon sa kanya. Pagkatapos nun, tumalikod na sila ni Tanya at naglakad papunta kina Tyr at Dylan. Nakahinga lamang ng maluwag ang dalawa nang matiyak nilang hindi nanganganib ang kanilang buhay. Tapos na tayo dito. Maganda ang ginawa ng lahat, napabuntong hininga si Halbart. Pagkatapos ibalik sila sa Dragon Squad, makakapagpahinga na kayong lahat. Sina Tyr at Dylan ay naubos ng labis na enerhiya sa pagsira sa Spores. Sa pagkakataong ito, halos kalahating buwan na silang nakoma. Naramdaman ni Tyr ang kanyang sarili na nagpapakita sa isang madilim na espasyo na tila nagpapatuloy magpakailanman. Hindi niya makita ang kanyang mga kamay, paa, o katawan dahil ang mundo sa paligid niya ay nilalamon ng kadiliman. Wala man lang siyang naramdaman. Sa espasyong ito, tanging ang kanyang kamalayan ang umiral. Si Tyr ay namumukod tangi sa mga tuntunin ng kanyang psikolohikal na mga katangian, ngunit ang pakiramdam na nilalamon ng kadiliman ay labis siyang naalarma. Para siyang manok na walang ulo, gumagala na walang patutunguhan sa walang katapusang kadiliman, hindi sigurado sa kanyang destinasyon o kung kailan matatapos ang kanyang paglalakbay. Hindi alam ni Tyr kung gaano na siya katagal na gumagala sa madilim na espasyong ito. Pakiramdam ko ilang segundo lang ang lumipas, pero parang ilang taon at siglo na rin ang lumipas. Isang kislap ng liwanag ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Ito ay isang banayad na sinag ng gintong liwanag, tulad ng araw sa taglamig. Nawala ang gulat ni Tyr nang makita niya itong kislap ng gintong liwanag. Kumapit siya sa liwanag na parang tagapagligtas niya. Nagsimulang dumagsa ang kamalayan ni Tyr sa lugar na iyon. Ang gininto ang liwanag ay naging mas nakikita at nakasisilaw habang tumatagal. Hindi nagtagal ay nakarating na si Tyr sa lokasyon kung saan nagbuga ng gintong liwanag. The next moment, natigilan si Tyr. Para siyang umakyat sa burol, nakahiga at nakasilip sa tuktok. Pagkatapos, nasaksihan niya ang isang nakagigimbal na eksena. May nakita siyang dragon. Ito ay isang gintong dragon, na ang katawan ay nagliliwanag ng gininto ang liwanag. Ang napakalaking katawan nito ay lumulutang sa kalagitnaan ng hangin sa oras na iyon. Nakaharap si Tyr sa ulo ng napakalaking dragon. Ang mga mata ng dragon na kasing laki ng parol ay patuloy na kumukurap sa kanya. May hindi maipaliwanag na puwersa ng pang-akit na dumaan patungo kay Tyr. Pakiramdam niya ay naaakit ang buong kamalayan niya sa kapangyarihang iyon. Nang magbago ang imahe, nakatayo na si Tyr sa ibabaw ng ulo ng dragon. Ang gintong dragon ay umungal at agad na tumakbo palabas ng walang katapusang kadiliman kasama si Tyr na nakasakay sa tuktok ng ulo nito. Ang lahat sa magkabilang panig ay umaagos tulad ng oras at espasyo, at dinala ng gintong dragon si Tyr hanggang sa sumugod. Unti-unting nawala ang dilim sa kanyang paligid. Tumayo si Tyr sa itaas ng ulo ng dragon at dumapo sa kanyang paligid. Asul na langit, puting ulap, at magagandang tanawin ng mga ilog at dagat ang tanging nakikita ni Tyr. Bumibilis ang paghanga niya sa bawat eksena. Umihip ang simoy ng hangin at bumubulusok sa kanyang katawan. Ramdam ni Tyr ang pagbukas ng kanyang mga pores sa buong katawan sa puntong ito. Ang sarap na pakiramdam ng naliligo sa hanging tagsibol ay naging sobrang komportable si Tyr mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ang gintong dragon sa ilalim ng kanyang mga paa ay patuloy na umuungal, at ang tunog ng dagandong ng dragon ay umalingaw-ngaw sa buong kalawakan. Dinaman ni Tyr ang malamig na simoy ng hangin at pinagmasdan ang magandang tanawin na patuloy na nagbabago sa kanyang paligid. Ang ganitong paraan ng pag-ikot ay higit na kahanga-hanga kumpara sa pagmamaneho ng Lamborghini o Ferrari. Sa sandaling nalubog si Tyr sa ganitong pakiramdam, biglang nagbago ang lahat sa paligid niya. Ang hangin at ulap sa paligid ay nagsimulang lumakas. Sabay-sabay na lumitaw sa langit ang isang kuweba sa kanyang harapan. Ang kuwebang iyon ay tila nagkaroon ng malakas na guhit, at iginuhit nito ang lahat ng nasa paligid ni Tyr patungo dito. Unti-unting bumalik sa dilim ang mundo. Tumayo si Tyr sa ulo ng dragon na may pagkasilaw na ekspresyon sa mukha. Ang kuweba sa langit ay unti-unting nagbago ang anyo at naging isang malaking palad.
Ang palad ay tila binubuo ng mga bundok at lupa. Ang mga linya sa kabila ng palad ay naging mga ilog, ang limang daliri ay ang mga taluktok, at ang lugar ay tinutubuan ng iba't ibang nagtataasang puno. Dagandong dagandong dagandong. Ang dambuhalang gintong dragon ay umaatungal sa malaking kamay na iyon. Pagkatapos, ang malaking kamay ay hinampas kay Tyr at sa dragon ng walang paabi. Ito ay katulad ng Mount Five Fingers ng Buddha sa panahong ito. Pinagmasdan ni Tyr ang malaking kamay na lumapit sa kanya, ngunit hindi niya magawang iwasan ito, na para bang na-immobilize siya sa lugar ng isang spell. Nakatayo siyang natulala sa tuktok ng gintong dragon. Ang gintong dragon ay patuloy na umuungal at lumipad patungo sa harapan. Parang sinusubukan nitong lumipad palabas ng palad saklaw kay Tyr, ngunit gaano man ito kahirap o gaano kabiles, nabigo itong makatakas mula sa palad. Inangat ni Tyr ang ulo niya at pinagmasdan ang malaking palad sa ibabaw ng kamay niya na palapit ng palapit sa kanya. Hindi niya makita ang dulo nito. Naramdaman ni Tyr ang kanyang anit na tumutusok sa takot. Bam! Sa wakas, ang kamay ay ganap na nadurog mula sa hangin. Ang gintong dragon ay gumawa ng masakit na dagandong at ang katawan nito ay nabasag at nabasag sa mga piraso. Sa kabilang banda, naramdaman ni Tyr na patuloy na bumagsak ang kanyang katawan at nahulog sa walang katapusang bangin. Arg! Malakas na sigaw ni Tyr, tapos tumalon siya mula sa kama. Isa itong klasikong maliit na kubo na may nasusunog na kalan sa kusina at nahuhulog ang nyebe sa labas ng bintana. Blanko ang tingin ni Tyr sa kanyang paligid. Basang-basa ng pawis ang kanyang noo. Kasabay nito, isang malakas na pakiramdam ng gutom ang tumama sa kanya, na nag-iiwan sa kanya na walang lakas. Siya ay mahina at marupok, at ang kahinaang ito ay maaaring dahil sa gutom. Kabanata 1669. Mga bonds ng karne ng tao. Tuloy-tuloy ang tibok ng puso ni Tyr. Panaginip lang ba iyon? Pero bakit parang totoo sa kanya ang dream na iyon? Gising ka na ba? Maya-maya lang ay may boses ng babae na nagmula sa labas ng pinto. Pagkatapos, itinulak ang pinto, at pumasok ang isang makapal na babae mula sa labas. Si Tanya iyon. Ikaw ba? Tumingin si Tyr kay Tanya, pero umiwas ito ng tingin. Binalaan siya ng Green Dragon at Black Turtle na huwag harapin siya noong una niyang nakilala si Tanya. Nakoma ka sa loob ng 28 araw pagkatapos ng labanan sa Sheep Mountain, sabi ni Tanya habang naglalakad patungo kay Tyr. Nagising ka na rin sa wakas. Gaano katagal ako nakoma? Nagulat si Tyr sa balita. Masarap ang tulog niya at dumaan sa isang napakatotoo at kakaibang panaginip. Itinuring niyang kakaiba na siya ay nakatulog sa loob ng 28 araw. Nasaan ako? Tanong ni Tyr. Kumurap si Tanya kay Tyr at nagpaliwanag, "This is my bedroom." Natigilan si Tyr na parang tinamaan ng kidlat. Subconsciously, naramdaman niyang napilitang bumangon sa kama, ngunit pinigilan siya ni Tanya. Sinabi niya, "Mahigit 20 araw ka nang natutulog sa aking kama, ngunit ngayon ay kumikilos ka tulad ng isang lalaki na tumangging umamin na siya ay natulog sa akin kinaumagahan." Gaya ng inaasahan, kayong lahat ay malaswa. Hindi alam ni Tyr kung paano sasagutin iyon. Hindi niya intensyon na matulog sa kwarto niya. Napatingin si Tanya sa walang magawang anyo ni Tyr at humagalpak ng tawa. Sige, inaasar lang kita. Kinuha niya ang isang panyo mula sa kanyang bulsa at tinulungan si Tyr na panasan ang pawis sa kanyang noo. Sabi ng kinauukulan, "Wala kang malaking problema kung madyay gising ka," sabi niya sa kanya. "Tiyak na nagugutom ka, no? Ang tsarera sa tabi mo ay puno ng sariwang tubig. Uminom ka ng tubig pagkatapos ay kumuha ng pagkain sa labas. By the way, nalaban ko na pala yung mga damit mo kanina. Nasa may aparador sa tabi mo. Ilabas mo at ako na lang magsuot." Dahil doon, tumalikod si Tanya at lumabas ng kwarto. Namalaya na lamang ni Tyr na nakahubad na siya ng dibdib at nakasuot lamang ng isang pares ng boxers. Hubad siyang natulog sa kwarto ng iba. Namula ang pisngi ni Tyr, halatang nahihiya. Anong problema? Habang nakatalikod ay nang-aasar si Tanya. Mahiyain ang isang malaking tulad mo. Araw-araw kong pinunasan ang katawan mo habang wala kang malay. Kailangan bang mahiyay ka? Punong-puno ng mga ganid ang base camp ng Dragon Squad. Ako lang ang mesla na tao dito na marunong mag-alagaan ng mga tao. Nabalitaan kong nagpakasal ka na at nagkapamilya.
Nakakahiya naman. Kung hindi, tiyak na papayag akong suklian mo ang aking kabutihan sa pamamagitan ng pagpapakasal sa akin. Hindi nakaimik si Tyr. Nagising na ba si Dylan? Tanong ni Tyr. Sagot ni Tanya, nauna siyang nagising ng 3 araw kaysa sa iyo. Yung tipong parang hindi kasal, hahaha. Tumalikod si Tanya at masayang lumabas ng kwarto. Nagpahinga sandali si Tyr sa kama. Maya-maya, uminom siya ng karamihan ng tubig sa teapot bago umakyat sa aparador at nagsuot ng damit. Ito ang punong tanggapan ng Dragon Squad sa paanan ng Hellsby Mountain. Medyo mababa ang temperatura dito, at lumalamig ang panahon. Dahil dito, bukod sa mga damit ni Tyr, mayroon ding fur coat sa loob ng cabinet. Hindi na nag-isip pa si Tyr, mabilis na nagsuot ng fur coat at lumabas ng kwarto. May sumambulat na bango na bumungad sa kanya mula sa labas. Si Tanya ay nagpasingaw ng maraming tinapay. Nilagay ito sa dining table. Bilang karagdagan, mayroong isang palayok ng mainit na sinigang. Bilasan mo at kumain. Ngumiti si Tanya at itinuro ang mga buns sa mesa. Inabot niya kay Tyr ang isang mangkok ng lugaw at sinabihan itong lumapit at maupo. Para sa mga ordinaryong tao, ang pagkain ng mga ito pagkatapos magising mula sa isang koma sa loob ng mahabang panahon ay talagang ipinagbabawal, sabi niya. Tubig lang ang pinayagan nila, pero hindi ka ordinaryong tao. Salamat. Umupo si Tyr bago tumingin sa mga buns at mainit na lugaw sa mesa. Habang tinitignan niya, lalo siyang nagugutom. Nang hindi gaanong nag-iisip tungkol sa pagkain, kinuha niya ang isa sa mga tinapay at nilamon iyon. Matapos niyang punuin ang kanyang tiyan, naramdaman ni Tyr ang kanyang lakas. Ang kanyang espiritu ay bumuti ng husto. Tanya, ang ganda ng mga buns mo. Ang karne, lalo na, sobrang bango. Sa oras na ito, hindi alam ni Tyr kung ano ang sasabihin upang ipahayag ang kanyang pasasalamat kay Tanya. Kung tutuusin, kakagising niya lang mula sa pagkakoma, at medyo gulong-gulo pa rin ang isip niya. Purihin lang niya ang galing ni Tanya sa pagluluto. Of course. I used to run a bun shop before Elle came to Dragon Squad, masiglang sabi ni Tanya. Ako ang pumili ng karne, pagkatapos ng lahat. Hindi ang bulok na karne na hinukay mula sa kung saan-saan. Ang pinagmumula ng karne ay laging sariwa dahil kamakailan lamang ay namatay. Sasabihin ko sa iyo kung aling bahagi ng katawan ng tao ay pinakamainam para sa paggawa ng tinadtad na karne. Ito ay ang hita, lalo na ang karne mula sa hita ng isang mataba. Ikaw, anong sinabi mo? Gumapang ang anit ni Tyr dahil sa takot. Ang sinabi sa kanya ng Green Dragon at Black Turtle noong una silang dumating sa base camp ng Dragon Squad ay lumabas sa kanyang isipan. Kaya, bago sumali si Tanya sa Dragon Squad, nagbukas siya ng isang human meat bun shop. Weird. Biglang naging purple ang mukha ni Tyr. Kumalabog agad ang tiyan niya. Isang malakas na tawa ang pinakawala ni Tanya nang makita ito. Look at you, taking it seriously. Hinihila ko lang ang paa mo. Ito ang Dragon Squad, kaya saan ako makakakuha ng mga sangkap ng laman ng tao? Ito ay karne ng USA mula sa bundok. Napatay lang ang USA kahapon ng hapon. Ito ay sariwa. Itigil ang pag-i-imagine ng mga bagay-bagay. Talaga. Nagdududa si Tyr tungkol dito. Medyo nalungkot si Tanya. What the matter? I played my role as a hospitable host, but now you are suspicious of me. Mabilis na umiling si Tyr at sinabing, hindi ko sinasadya iyon. Sinubukan niyang iparating na hindi siya nagdududa sa intensyon ni Tanya. Kinuha ni Tyr ang isa pang tinapay at itinulak iyon sa kanyang lalamunan. Pag napuno ka na, magsumbong ka sa kinauukulan. Matagal ka na niyang hinihintay. Okay. Nagunat ng likod si Tyr pagkatapos niyang kumain. Dahil matagal nang hindi nagagamit ang kanyang mga kasukasuan, gumawa sila ng mga tunog na nagbibitak. Lumabas siya ng bahay ni Tanya pagkatapos niyang magpaalam. Pagkatapos noon, pumunta siya sa looban ni Silas. Kagabi, nagkaroon ng malaking halaga ng snowfall. Ang lupa ay natatakpan ng makapal na layer ng nyebe pagsapit ng umaga. Ang kanyang bote ay lumulutang sa nyebe habang siya ay naglalakad. Dumating si Tyr hanggang sa bakuran kung saan nakatira si Silas, nag-iwan ng hilera ng malalalim na bakas sa likuran niya. Si Grizzly Bear ay nakasquatting sa may pintuan at nagtatayo ng snowman, na gumagawa ng medyo masayang eksena. Nakakagulat na ang lalaking ito ay talagang gumagawa ng isang gawaing pambata.
Si Grizzly Bear ay tila hindi naabala sa lamig. Lumalangoy ang taong ito sa isang glacier noong huling beses siyang nakita ni Tyr, at ngayon ay gumagawa siya ng snowman. Umabot pa siya na nakasuot lang ng puting tank top. Kabanata 1670. Inalis ni Dylan White ang espada ng grasya. Hoy, bata! Nagising ka na rin sa wakas. Gulat na bulalas ni Grizzly Bear nang makitang naglalakad si Tyr papunta sa kanya. Gamulong ang ulo ng snowman sa katawan nito nang hindi nakatingin si Grizzly Bear dahil sa sobrang engrossed niya sa pakikipag-usap nila ni Tyr. Hinawakan ito ni Grizzly Bear gamit ang dalawang kamay. Dahil sa kanyang lakas, hindi sinasadyang nabasag niya ang ulo sa pag-ulan ng nyebe. Tingnan mo ito. Ikaw ang may kasalanan. Kailangan mo akong itayo ng bagong snowman. Natarante si Tyr sa akusasyon, ngunit hindi niya pinansin ang Grizzly Bear at pumasok sa bakuran ni Silas sa pamamagitan ng pinto. Si Silas ay nagwawalis ng nyebe sa bakuran habang ang kanyang Amerikana ay nakasabit sa kanyang mga balikat noong panahong iyon. Ang Celestial Blade ay nakaupo sa isang tahimik na sulok. Nagsimulang tumunog ang talim ng itulak ni Tyr ang pinto. Patuloy itong nanginginig na parang nakamit ang espiritual na pagpipino. Nang makita nitong papalapit na ang kanyang amo, nainip na ito at hindi na makapaghintay na makita siyang muli. Agad na sumimangot si Silas na nagwawalis ng snow. Bigla siyang napatingin sa Celestial Blade. Tila naramdaman ni Tyr at ng talim ang presensya ng isa't isa. Kaagad niyang inilahad ang kanyang kamay para hawakan ito. Sa isang iglap, ang Celestial Blade ay lumipad patungo sa kanya. Inagaw ni Tyr ang talim sa kanyang pagkakahawak, at ang nagngangalit na dugo sa loob ng kanyang katawan ay nagsimulang dumaloy ng napakalupit, dahilan upang mawalan siya ng kontrol. Ang pakiramdam na iyon ay halos kapareho ng paglabas ng nagngangalit na dugo ni Tyr sa kanyang katawan noon. Ang nagngangalit na dugo ni Tyr ay dati nang ganap na pinigilan at inalis. Simula noon, wala nang outbreak. Napansin ni Tyr na muling sakupin ng kabaliwan ang kanyang katawan mula nang mahawakan niya ang Celestial Blade. Ang talim ay eksaktong kapareho ng ipinaliwanag ni Baxter noon. Hindi kayang pigilan ni Tyr ang sandata ng hindi nagtataglay ng ganap na lakas. Grizzly Bear. Ibinaba ni Silas ang walis sa kanyang kamay at sumigaw. Nang marinig ni Grizzly Bear ang sigaw mula sa labas ng pinto ay agad siyang pumasok. Walang pag-aalinlangang idiniin niya ang isang kamay sa balikat ni Tyr nang makita niyang malapit nang magmukmok si Tyr habang hawak ang Celestial Blade. Ang Grizzly Bear ay isang mabigat na mandirigma na ang tunay na lakas ay hindi alam. Sandaling natigilan si Tyr nang maramdaman niya ang kamay ni Grizzly Bear sa kanyang balikat. Tinangka niyang palayain ang sarili mula sa Grizzly Bear, ngunit hindi siya nagtagumpay. Lumapit na si Silas kay Tyr sa puntong ito at inagaw ang talim sa pagkakahawak niya. Ang Celestial Blade ay patuloy na umuugong at nanginginig sa kamay ni Silas. Umalis ng walang pagpipilian, muli siyang sumigaw. Halbart! Nakabalot si Halbart sa isang basag na Amerikana ng militar habang palabas siya ng isa pang bahay na hindi kalayuan doon. Ilang saglit pa, nagpakita siya sa bakuran ni Silas. Inihagis ni Silas ang talim. Ang Celestial Blade ay likas na iginuhit patungo kay Tyr sa sandaling itapon niya ito, ngunit may mas malakas na puwersa sa trabaho sa pagkakataong ito, na naging dahilan upang lumipad ang talim sa ibang direksyon. Nakatayo si Halbart sa labas ng pinto. Kinokontrol niya ang Celestial Blade ng buong lakas, ang kanyang mga ugat ay nakaumbok mula sa kanyang noo. Pagkatapos ay marahas niyang nilaslas ang talim patungo sa kanyang harapan. Nabasag ng ningning ng talim ang nyebe na 10 metro sa unahan niya. Ang talim na ito ay talagang makapangyarihan. Hindi napigilan ni Halbart na mapabuntong hininga sa pagkamangha. Ngunit ang talim ay masyadong ligaw, tulad ng isang takas na kabayo, na ginagawang imposible para sa isang ordinaryong tao na mapaamo, patuloy niya. Mr. Halbart, okay na. Sa pamamagitan nito, sinaksak ni Halbart ang talim sa nyebe, hanggang sa malalim ang buong talim ay inilibing. Mabuti. Nanambalik ang katahimikan sa bakuran. Binitawan din ni Grizzly Bear ang kamay niyang nakahawak sa balikat ni Tyr. Ang pagkabalisa sa katawan ni Tyr ay unti-unting nawala sa mga oras na ito, at unti-unti siyang bumalik sa normal. Tyr, this blade is not suitable for you to take away, sabi ni Silas habang huminga ng malalim. Dati, ito ay itinago ng matandang scholar, si Baxter.
Ngayong wala na siya, paano kung ipagkatiwala ang talem na ito sa Dragon Squad? Kapag nakontrol mo na ang talem na ito, maaari kang lumapit at kunin ito anumang oras. Ang pangunahing dahilan kung bakit pumayag si Tyr sa kahilingan ni Baxter na magsagawa ng misyon sa Vale City noong nakaraan ay dahil sa talem na ito. Nasa harapan niya ang banal na sandata. Kahit sinong lalaki ay sabik na makuha ang kanilang mga kamay dito. Gayunpaman, sila ay walang kapangyarihan dahil ang banal na sandata na ito ay napakalakas. Wala ring paraan si Tyr para makontrol ito sa puntong ito. Siguradong inilagay ni Silas ang Celestial Blade doon para sa isang dahilan. Gusto lang niyang ipaalam kay Tyr sa ganitong paraan para maintindihan niya na hindi siya karapat-dapat na humawak ng talam. Kasabay nito, gusto niyang maunawaan ni Tyr na hindi kailanman magnanasa ang Dragon Squad sa talam kung tutulungan siya nitong panatilihin ito. Si Tyr ay hindi isang knucklehead. Alam na alam niya ang mga taya. Nung hawak-hawak niya ang talon kanina, masisiraan na siya kung hindi dahil sa tulong ng mga eksperto tulad ni na Grizzly Bear at Halbart. Pumayag naman siya. I leave the blade here for now. I will pick it up after I enter the Demigod Realm. Ang paglilinang sa Demigod Realm ay mahirap. Masasabi ng isa na ito ay kasing hirap ng paglipad sa langit. Walang ideya si Tyr kung magkakaroon pa siya ng pagkakataong lumaban gamit ang talon na ito sa kanyang buhay. Nakahinga ng maluwag si Silas, saka tinapik si Tyr sa balikat. Pareho kaming nakoma ni Dylan noong isang araw, sabi ni Tyr habang nakatingin sa paligid. Nabanggit ni Tanya na mas maaga siyang nagising ng 3 araw kaysa sa akin. Nasa base camp pa ba siya? Silas chose to reply truthfully, umalis siya 3 days ago. At the same time, he also took the Sword of Grace with him. Tumibok ng malakas ang puso ni Tyr. Minsan inangkin ng matandang scholar na, hindi alintana kung ito ay ang Celestial Blade o ang Sword of Grace, silang dalawa ay may malahalimaw na pag-aari na hindi kayang sugpuin ng isang mandirigma sa ibaba ng Demigod Realm. Bakit mo pinahintulutan si Dylan na kunin ang espada? Dahil at the end of the day, sa inyong dalawa ang Sword of Grace and the Celestial Blade, nakangiting paliwanag ni Silas. Walang karapatan ng Dragon Squad na i-detain ang mga armas, kaya hindi ko matatanggihan ang kahilingan ni Dylan na alisin ang kanyang espada. Bukod pa riyan, Tyr, kung gusto mo ring alisin ang talam, hindi ka namin pipigilan. Ayos lang. Ikinaway ni Tyr ang kamay niya. Siya ay medyo makatwiran. Hindi niya aalisin ang kanyang talam dahil lang kinuha ni Dylan ang kanyang Sword of Grace. Anyway, alam ni Tyr sa kanyang puso na ang pagkuha ng talam sa kanya ay hindi makikinabang sa kanya. Marahil ang talam ay makokontrol sa kanya kaysa sa kabaligtaran. Sabi ni Tyr, that guy doesn't seem to be an irrational man. Tiyak na hindi rin siya reckless. Bakit niya ipipilit na alisin ang espada? Walang ideya si Tyr kung gaano kalakas si Dylan, ngunit alam niyang hindi pa nakapasok si Dylan sa Demigod Realm. Maaaring durugin ng banal na sandata ang isang tao sa Transformation Realm. Ang lakas ni Dylan ay naging imposible para sa kanya na kontrolin ang Sword of Grace sa oras na ito. Sumagot si Silas, sinabi niya na gusto niyang pumunta sa isang lugar at gumawa ng isang bagay. Mukhang kailangan niya ang kapangyarihan ng Sword of Grace.